pinagaling ni Jesus ang biyanan ni Simon Pedro at ang mga maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagmalaya siya ng mga demonyo. Bahagi yun na kung saan ay kabahagi ng pangangaral ni Jesus na siya ay nagpapagaling sa mga may karamdaman at nagpapalaya ng masamang espiritu. So, nawa makita ko natin na una ulit sa lahat ay ang trabaho ni Jesus ay ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Kasi yun ang kanyang dahilan na kanyang pagparito upang sino mang makapakinig at sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung pagpapagaling sa mga may sakit ang pagpapalayas ng masamang espiritu ay bahagi po ito ng, kung tawagin natin, ay pinapangalawahan lamang niya na ang kanyang mga ipinangaral ay hindi lamang, kung tawagin natin, ay mga salitang walang laman. Ngunit mayroong kaganapan. Kasi yung pagliligtas nito ay nilitutulot sa tao sa kasalukuyang panahon. Pero sa layo na makita natin na pagpapagaling sa mga may sakit at ang pagpapalayas ng masamang espiritu is not an end on itself. Ngunit yun ay para sa paglilingkod sa pangangaral ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos na maaaring makatulong upang mapagtibay ang kahalagahan ng mensahe ng pagliligtas ng Diyos. Kasi baka mamaya ang makita lamang ay ang napagalingang karamdaman, hindi naman sila naligtas. Kaya din gano'n. Kasi may bahagi yun. Sabi ko nga, kung minsan tayo, nagpapagaling tayo sa kahit kanino na gusto nating mapagaling. Kahit na sa albularyo. Kung dusin, bawal yung albularyo. Hindi dapat kayo nagpapa-albularyo. Yun ay against the first commandment na pumunta kayo sa albularyo, sa mangungula, sa espiritista. Bahagi yun. Makikita niyo po yan. Yan ay nasa katekismo ng Katolikong simbahan. Napagaling ka nga, pero there is no faith. Pwede yun. Hindi. Faith. At yung kagalingan, secondary na. Bahagi o yun. O maaaring gawa, maaaring na ikaw ay pinagaling, kaya lumalim ang iyong pananampalataya. Pero hindi lamang sapagkat yung mangyari alin, magpagaling. Hindi. Hindi ito bahagi yung na kung saan yung makita ko natin. O kahit na yung pagkapalayas ng masamang espiritu. Kasi hindi lamang ang mga pari, yung kung tawagin natin kahit na yung mga
tinatawag nating mga exorcist. Nabanggit ko sa inyo na ako isa sa mga exorcist. No? Hindi lang ko yan ang pwede magpalayas. Pwede rin ang magpalayas ang demonyo. Na pwede rin magpalayas ang kanyang kapwa-demonyo. So bahagi mo yun. Kaya, pero pwedeng mapalayas ang demonyo, pero maaaring walang pananampalataya. Hindi ho. Yung pagpapagaling sa mga may sakit at saka yung pagpapalayas ng demonyo ay para mapagtibay yung mensahe ng pagliligtas ng Diyos. In the service, para tayo manalig kay Jesus. Kaya baka mamaya maloko tayo, napagalingan tayo, pero nawala naman tayo ng pananampalataya kay Jesus. Napalaya sa masamang espiritu. Pero hindi ka naman nagsisimba. Walang naidagdag. Ano yun? Kung tawagin natin. Hindi yun ang dahilan kung bakit sa Jesus ay nagpapagaling sa mga may sakit at nagpapalayas ng masamang espiritu. Yun lamang ay para pagtibayin na alin. Yung sinasabi na Jesus ay paniwalaan natin. Kasi may epekto. Yun ay para sa paglilingkod sa pagkapahayag ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos upang maniwala tayo. Yun ang pinakamahalagang biyaya at yun ang pinakamahalagang milagro. Yung pananalig natin sa Diyos at magbabago ng ating buhay. Yun po naman huwag natin kalimutan. Kasi may mga tao gumaling sa kanilang karamdaman, pero wala roon ang kaakibat ng pananampalataya. Ay, yun po ay kung tawagin natin misleading. Pangalawa, yung tunay na pinagaling ng Diyos, maglilingkod. Katulad ng biyanagin sa Pedro. Pinaglingkod. Kung turusin nga po rito ay kaagad. Kasi nakita niya yung siya'y pinagaling ng Diyos. Kaya bahagi yun na makita ho namin na yung biyaya ng kagalingan sa karamdaman at pagkapalayas ng masamang espiritu. Yung pananampalataya natin yan dapat tumulak sa atin tungo sa paglilingkod. Kasi kung hindi yan tumulak sa ating paglilingkod, ay kulang yung kahalagahan at hindi natin naiintindihan. Kasi pagka pinagaling, wala lang magawa ang presidente, kaya ka pinagaling kasi may mission ka pa. Para matulungan mo rin yung iba. Para makita rin ng iba na yung kaganapan ng pananampalataya kay Jesus ay tunay na nagkakaroon ng kaganapan. Tunay na nagbabago sa buhay natin sa daigdig na ito. At kung ito singaw, anong tawag natin doon? Pinapakita natin yung kaganapan ng paghahari ng Diyos. Maaaring hindi ka naman makagagawa ng himala katulad ng pagkapagaling sa mga may sakit o hindi kaya ay magpalayas ng masamang espiritu. Pero baka sa pamagitan ng iyong paglilingkod, makita nila na narito yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Kaya tunay na pananampalataya natin
paglilingkod. Doon dapat makita natin yung ating pananampalataya na nagtatapos sa paglilingkod. Kasi kung hindi, ay ang tawag na namin nila yung ukaw. Walang laman. Bola lamang na puro hangin.